Suportado naman ng isang leader sa Kamara ang isa sa mga prioridad na panukala na layong maprotektahan ang mga kabataan laban sa mga bagong uri ng online crimes, kabilang ang AI-generated content, deepfakes at iba pang digital na paraan na pang-abuso. Kate Renya sa detalye. Habang buhay na pagkakakulong at milyong-milyong pisong multa, ito ang maaaring kaharapin ng mga nasa likod ng online sexual abuse at exploitation ng mga bata kapag naging ganap na batas ang House Bill No. 9461 o ang Child Online Safety and Protection Act of 2026. Sa ikatlo at pinal na pagbasa, inaprubahan ito sa Kamara at nakakuha ng 284 na botong pabor. Ayon sa mga mambabatas, kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya ay ang pagdami rin ng mga banta sa mga kabataan sa internet. Kabilang sa mga tinutugunan ng panukala ang paggamit ng artificial intelligence o AI sa paggawa ng mapang-abusong content, kabilang ang deepfakes at iba pang digitally manipulated na larawan at video na sangkot ang mga bata. Sasaklawin din ng batas ang iba pang online offenses gaya ng sexual extortion, online grooming, luring, image-based sexual abuse at live stream child exploitation. Kapag naging formal na batas, maaaring maharap sa habang buhay na pagkakakulong at hindi bababa sa 2 milyong pisong multa ang mga mapapatunayang gumagawa, nagpapakalat o tumutulong sa pagpapalaganap ng child sexual abuse materials. Inaatasan din ng panukala ang internet service providers, digital platforms, financial institutions at mga paaralan na tumulong sa pagpigil at pag-uulat ng mga kaso ng online exploitation. Bubuo rin ng National Council for Child Online Safety and Protection sa ilalim ng Department of Justice upang pag-isahin ang mga hakbang ng iba't ibang ahensya laban sa online child abuse. Nagpahayag ng suporta dito si House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima. Ayon kay De Lima, ang pagpasa ng panukalang ito ay malinaw na mensahe sa mga online predator na mas paiigtingin ng pamahalaan ang pagtugis sa kanilang mga aktibidad at pananagutin ang mga sangkot sa ilalim ng batas. Binigyang diin ng mambabatas na hindi dapat tratuhing produkto o pagkakakitaan sa internet ang mga bata. Dapat ituring silang mga mamamayang may karapatan sa seguridad, dignidad at proteksyon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.